Para doon sa mga nagtatanong kung halimbawang kayo nga po ay binabaliwala na ngayon, hindi na pinapansin at literal na gino-ghosting na po ng ex or taong mahal mo. Alam natin mga utol na pagkahalimbawang kayo po ay gino-ghosting, literal na ito po ay nagmumula sa pagiging apektado niya. Kadalasan yung mga tinatawag nga po natin na attachment. Kasi mga kapatid, kung wala naman pong attachment na nafe-feel yan, alam naman po natin na he or she will not even care. Maliban na lang mga utol kung kayo nga po ay nangungulit, nambubulabog, na memressure. Natural lang naman po na kayo po ay taguan. Pero kung alam nyo naman po sa sarili nyo mga utol na kayo po ay tahimik lang, kalmadong pinopursue, kalmadong nakikipag-usap sa kanya, or even hindi mo naman siya pinipressure mga utol. Nangangahulugan na kung ito po ay ginagawa niya, dalawa lang po ang pwedeng mangyari. Unang-una pwede po itong test. Madalas na ginagawa ito mga utol, lalong-lalo na nga po ng mga kababaihan. Ang tawag natin dito is power play mga utol. Kung saan parang sinusukat niya kung hanggang saan ang kakayahan mo, hanggang saan ang maturity level mo, at kung gaano ka ka-confident sa balak o sarili mo mga utol. Dito po marami ang nagkakamali. Dahil akala po nila binabaliwala na sila. So yung dapat po na i-display mong power mga utol ay hindi mo maipakita-kita o hindi mo maiparamdam dahil nga po natatalo kayo ng emotions nyo. Doon pa lang mga utol, bumabagsak na nga po tayo sa test na ginagamit o sa test na ginagawa. Dahil nga po hindi natin naiintindihan na ito po ay just because of the power play na hinahanap nga po sa atin. Ito, ang sa tingin ko ay hindi nakikita ng karamihan. Alam niyo po ba na pagka gino-ghosting ka ay maaaring advantage pa nga po yun mga utol. Dahil alam naman po natin pagka kayo po ay parang nagkakagusto o sabihin minamahal mo na yung isang tao. For example, kayo po ay nagchat-chat tapos napapansin mo na parang pinapaasa ka lang or sabihin na nga po natin parang walang nangyayari. Nagiging routine mga utol. Akala po natin pagka ginosting tayo ay negative yon. Pero today nga po ay inexplain ko na maaaring positibo po ang nangyayari sa taong yon mga utol. Kaya po niya kayo gino-ghosting. Kasi maaaring siya po ay naa-attach na. Nagkakaroon na po ng mga certain feelings mga utol at hindi po niya ma-dissect or ma-identify kung ano nangyayari sa kanya. At ang solusyon na nakikita niya mga utol ay manahimik. Pwede rin po mga kapatid na siya po ay nagpo-pullback in order para malaman niya at ma-validate nga po niya yung totoo niyang nararamdaman sa iyo at makita rin po niya kung ano po ang gagawin natin. Kasi kung halimbawang siya po, for example, ang nagpa-coach po sa akin at tinanong ko po siya kung ano na po nangyayari between sa inyong dalawa at kung halimbawang sinabi niya sa akin na coach, eto nag-uusap lang, chat ng chat. Alam niyo po ba na isa po sa mga major na i-advise ko po sa kanya is ghosting. Mag-no contact ka. Magbigay ka ng space. Mag-pull back ka in order para ma-validate mo yung feelings mo and also para mag-level up din kung ano po yung nararamdaman ng person na yon. Kung halimbawang siya po ay nagugustuhan mo. Kaya kung halimbawang siya po ay nag-ghosting mga utol, pwedeng ito po ay advantage. Pwedeng ito po ay positibo. Huwag kaagad tayo mag-overthink, matakot at maging malungkot kung halimbawang gino-ghosting tayo. Dahil based on my experience as a coach mga utol, napakaraming clients ang lumalapit po sa akin. Hundreds of them mga utol. Nagsasabi ng mga problema, nagko-consult, humihingi po ng mga advice. Dahil nga po sa mga problemang relationship nila, breakup ito, nag-drop ng attraction, binabaliwala sila, hindi sila priority, cheating problem mga utol. At alam niyo po ba na isa sa mga major na ina-advise ko na binanggit ko nga po earlier is no contact. I-ghosting mo siya. Literal na wag mo siyang kausapin at wag ka magparamdam. I-cut mo lahat ng connection mo sa kanya. Ito po ay madalas pong naia-advise natin. Pero di ba po, hindi naman po ibig sabihin nito na umaayaw na siya or negative na yung tingin niya sa iyo. It's just na kailangan lang po ng tao ng clarity. It's just na kailangan lang po natin ng pahinga. Kailangan lang po natin ng clear mind mga utol and sometimes yung pagkat ng connection or literal na sinasabi nga pong ghosting ang nangyayari. Kaya mas makakabuti mga utol na wag po tayong magpanik at wag po tayong gumawa ng mga further negativity mga kapatid katulad nga po ng susumbatan natin sila, aawayin natin, ibo-bombard natin, nakatakot-takot na mensahe mga kapatid. Pagsasabihan natin, sisiraan natin, kung ano-ano pa. Dahil mas makakabuting i-establish mo lang yung sarili mo. Kung halimbawang hindi kanya pinapansin mga kapatid, patuloy lang po ang buhay. Mag-move forward lang po tayo.
abutin pa rin po natin yung ating mga pangarap, mga utol, at kailangan ito po ay maramdaman niya. He or she deeply needs to feel, mga kapatid, na kayo nga po ay emotionally stable pa rin kahit na ito po ay ginagawa niya sa atin. Dahil tulad nga ng mga tinuturo ko sa aking one-on-one coaching, pagkahalimbawang ito po ay na-maintain mo, hindi ka gumawa ng anything, especially negative, mga utol, at hindi ka nag-react ng negative dito, alam naman po natin na sa kanya, tataas naman at tataas yung curiosity level. Kasi inaasahan niya na kayo nga po ay hahabol. Pero kung hindi mo gagawin, tataas yung curiosity level. At yun po ang magagamit natin in order para ma-achieve mo yung gusto mo mangyari.